Nakita mo na ba yung bago mong kapitbahay dyan sa tapat? Pare, ang ganda ng babae. Para akong nakakita ng anghel. Kailan ka pa naniwala sa mga anghel? Tsaka hindi ko pa nakikita. Hindi naman ako interesado. Ay nako pare, mamamatay kang binata dyan kung ganyan ka. Bakit hindi mo siya subukang silipin dyan sa bintana? Makikita mo siya. Nag-aayos sa mga gamit. Hindi na. Mas gusto ko pang asikasuhin tong mga halamang gamot kaysa tumingin sa kung sino-sino dyan. Hanggang ngayon ba, hindi mo makalimutan si Jane? Hindi ko siya makakalimutan, Alonzo. At pinapangako kong pananagutin ko lahat na may gawa nun sa kanya. Kahit ibuwis ko pa ang sarili kong buhay, maubos lang ang mga aswang na patuloy na naghahari-harian dito sa atin. Lintik lang ang walang ganti, Alonzo. Naghinala ka na rin ba sa isang tao na aswang siya at hindi normal? Anong gagawin mo kung ang inakala mong kalaban ay kakampi pala? At ang inakala mo namang kakampi, ang siya palang tunay na kalaban? Makikipagkampihan ka ba sa taong inaayawan mo laban sa tunay na kalaban kung alam mong yun ang tamang gawin sa sitwasyon? Kung meron kang kasagutan, pakisagot naman sa comment section at matutuwa akong magbasa sa baba. Kung gusto niyong malaman kung ano nangyari pagkatapos ng usapan namin ni Alonzo at ano nga bang dahilan kung bakit gano'n na lang ang galit ko, pakinggan niyo ang kwento kong ito hanggang sa dulo. Gusto kitang batiin ng pinagpalang araw, DJ Yumi. Sa inyo na ring mga walang sawang sumusuporta dito sa Aswang Radio. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Samuel. Nangyari po ang karanasan kong ito, higit 10 taon na rin ang nakalilipas. Isa po akong albularyo. Ang kaalaman ko sa panggagamot ay natutunan ko pa sa aking lolo at tatay. Pero naulila na rin ako sa edad na 18, kaya namuhay akong mag-isa mula noon. Malaki ang galit ko sa mga aswang. Sila kasi ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko noon na ipinagbubuntis ang magiging kapatid ko sana. Nang dahil sa pangyayaring yon, hindi kinaya ni tatay ang lungkot, kaya nagkasakit siya. Hindi ko akalaing lilipas ang maraming taon. Aswang din ang magiging dahilan kung bakit mamamatay ang kasintahan kong si Jane na hindi ko alam na nagdadalang tao na rin ang mga panahong yun. Wala kasi siya sa tabi ko noon at nakatira pa siya sa kanyang pamilya. Sinisisi ko ang sarili ko dahil wala akong nagawa para iligtas siya. Kaya naman itinaga ko sa bato na lahat ng makakasalamuha kong aswang ay pananagutin ko sa nangyari sa lahat ng mahal ko sa buhay para makaganti ako. Siya nga po pala, bago ko po sana umpisahan ang kwento ko, naway lahat ng ating channel bukod sa Aswang Radio ay suportahan po ninyo. Nandyan ang kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Miss Amy Aswang Love Stories. Siyak na hindi ka mauubusan ng mga kwentong pakikinggan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yan. Pindutin mo na rin ang like and share button para sa pagpapakita ng walang hanggang suporta. Oh, dami yata nagpapagamot sa'yo ngayong araw pare ko. Kailangan mo ba ng tulong ko? Buti dumating ka, Alonzo. Makidigdik nga ako ng dahon ng bayabas dyan. Ipanilinis ko rito sa sugat ni tatay. Nabubulok na oh. Baka ma-infection pa to. Nako, bakit mo naman kasi magkaganyan yung sugat mo tay? Saan mo ba galing yan? Maliit lang yan nung una. Gawa raw ng kagat ng lamok. Kaso kinamot niya ng kinamot hanggang sa magsugat. May diabetes siya. Kaya lumala ng ganyan. Ganun ba? Hirap din talaga pag may ganyang sakit, no? Nagiging sensitibo din ang balat. O siya, dito muna ako, pre. Maglalaga at magdidikdik na rin ako ng mga kailangan mo para may katulong ka. Salamat, pre. Buti na lang talaga nandyan ka. May katulong ako rito kahit papano. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-asawa ka na may tumutulong naman sa'yo rito. Kawawa ka talaga pag mag-isa ka lang. Tapos nagkakataong nagkakaroon ng pila ang mga nagpapagamot sa'yo. Wala pa sa isip ko yan. Ang sabihin mo, hanggang ngayon, dala-dala mo ang konsensya sa nangyari kay Jane. Huwag na nga natin ungkatin to at baka maisip mo na naman. Maka-apekto pa sa ginagawa mo. Dami pa namang tao. Oh. Talaga namang bilib din ako sa'yo eh. Sa husay mong manggamot. Mabuti na nga lang at naipasa sa akin ni na lola at tatay. Yung karunungan nila. Nakakatulong ako sa ibang tao. Oo nga eh. Hindi naman kasi lahat ay may kakayahang magpadoktor. Pero alam mo, naisip ko rin isuwestiyon kay Papa na magtayo kahit ng maliit na klinika rito sa atin. Alam mo yun,
Para magkaroon din ng libreng check-up ang mga tao rito sa atin. Bata man o matanda. Maganda rin ang naisip mong yan. Total, may pera naman kayo kaya may kakayahan talaga kayo. Si Papa lang ang may kakayahan, Samuel. Nakikinabang lang ako. Ganun na rin yun. May pera kayo, mayaman. May pribilehiyo. Sabi ko naman sa'yo, pwede ka naming ampunin, di ba? Total, malapit ka rin naman kay Papa. Walang problema. Hindi na. Masyado na akong matanda para ampunin pa. Kayang-kaya ko na ang mga buto ko. Oo siya. Mag-focus na ako rito sa ginagawa ko na maaga rin ako matapos. Mabuti pa nga. Napangiti na lang ako ng maliit bago nag-iwas ng tingin sa kaibigan ko. Si Alonzo ay sanggang tikit ko na simula pagkabata. Sabay kaming lumaki. Hindi ko makakalimutan kung paano niya ako ipinagtanggol noon sa mga kaklase kong tinutokso ako dahil toyo lang ang ulam ko bilang baon sa eskwela noon. Simula noon lagi na siyang dumidikit sa akin at wala na rin nangaasar sa akin. Respetado kasi ang pamilya nila sa lugar namin dahil mayaman sila Alonzo. Nakakita ako ng tunay na kaibigan sa kanya at sa kabila ng pagkakaiba ng antas ng pamumuhay naming dalawa, hindi niya ako tinuring na iba sa kanya. Bandang 2:00 na noong maubos ang pila ng nagpapagamot sa akin. Masakit na ang katawan ko, pero kinailangan ko pang magtapon ng tambak na basura sa labas. Sa tapat kung saan may mga bago akong kapitbahay na nangungupahan, nakita kong kahit mainit at terik ang araw, abala sila. May tinatayo silang tindahan sa harap na parang kainan. Mula sa pinto ng bahay nasilayan ko ang paglabas ng isang dalaga. Sobrang puti at kinis ng kanyang balat. Halos maputla na ang dating nito. Mahaba ang kanyang buhok na hanggang puwetan at umaalon-alon kasabay ng hangin. Hindi maikakailang maganda siya, lalo na dahil sa bilugan niyang mga mata. Pero may kakaiba akong nararamdaman sa kanya sa kabila ng kanyang pagiging palangiti sa mga trabahador nila. Kasunod niyang lumabas ang nanay niyang may ngiti rin sa labi. Oh, magmerienda muna kayo. Kanina pa kayo gumagawa dyan. Ang sisipag nga naman ang nakuha nating trabahador, Nay. Ilang araw lang tapos na agad. Ay, maigi rin naman yon. Excited na ako magluto at magtinda. Tsak namang marami ka magiging customer dito, Nay. Bukod sa masarap kang magluto, wala ka rin kakompetensya. Wala naman tayong nakita nagtitinda ng ulam dito. Yan ang nakita kong oportunidad para magtayo ng karinderya rito. Mabuti na lang din at mabait ang landlord natin. Walang problema sa kanya ang pagninegosyo. Malapit na rin tayong magbukas at patapos na sila, isang araw na lang. Oo nga po. Papasok na ulit ako. Naipamigay ko naman na ang merienda nila. Alam kong masamang makinig sa usapan ng iba pero hindi naman yun may iwasan. At talagang nasa tapat lang nila ang bahay ko. Dahil doon, nalaman kong magtatayo pala ng karinderya ang bago kong kapitbahay. Napaiwas na lang ako bigla ng tingin ng lumingon sa akin ng babae. Nagkunwari akong inaayos ang hawak kong mga basura para hindi niya paghinalaan na nakikinig ako sa kanila ng nanay niya. May kung ano sa mga mata niya na muntik na humigit sa hininga ko. Yung pakiramdam ko na parang inaalam niya yung kaibuturan ng kaluluwa ko. Totoo sa narinig ko, ilang araw ang lumipas nang magbukas sila at mula sa kubo ay amoy na amoy ko ang bango ng kanilang lutong ulam. Pre, tagali na wala ka pa rin pagkain dito? Hindi pa ako nakapagluto. Tagal kong tinawas yung isang babae kanina. Ayaw siyang bitawan ng bantay niya eh. Ano bang bantay niya? Kapre. Ayaw siyang pakawalan dahil tipo talaga siya. Hindi ka pa ba nagugutom? Kanina pa nga kumakalamang sikmura ko. Napagod ako. Muntik na maubos ang enerhiya ko kanina. Sakto pala eh. Huwag ka na magluto. Ayan at may karinderya sa tapat mo. Hindi mo nakakailanganin magluto kapag wala ka ng oras. Pwede ka nang tumakbo sa tapat. Ayoko. Baka mahal ang paninda. Nananamantala kasi walang nagtitinda ng ulam dito sa atin. Sila lang. Hindi pa naman natin alam eh. Try lang natin. Sagot na kita. Tsaka gusto ko ulit makita yung babae. Kakaiba ang dating niya sa akin eh. Di mo pa rin ba nakikita? Nakita ko na nung nakaraan. Ganda di ba? Alam ko gano'n ang mga tipo mo eh. O ano? Tara. Sige na nga. Wala na rin naman ako magagawa.
At alam kong mamimilit at mamimilit ka. Basta sagot mo ha. Gipit ako ngayon. Oo naman. Akong bahala sa'yo. Wala na akong nagawa nang ayain ako ni Alonzo kumain sa karinderya. Hindi ko alam kung bakit tila may pumipigil talaga sa akin sa pagkain doon. Pero dahil sa hiya na lang tumanggi sa kaibigan, nagpatianod na lang ako sa kanya. Paglabas pa lang ng kubo ko, kita ko na agad na may mga kumakain doon. Isa na ron ang tauhan ng papa ni Alonzo na si Mang Hiner, na magiliw pang umiti at bumati sa amin. Oh, Mang Iner. Nandito rin pala kayo. Mukhang sarap na sarap kayo sa kinakain nyo ah. Alonso, ikaw pala. Oo. Pangatlong araw ko na rin yatang dito nanananghalian. Masarap kasi ang luto ni Liway. Ganun po ba? Abay, titikman din namin ni Samuel ang mahusgahan. Magandang araw, Mang Hiner. Magandang araw din sa'yo, Samuel. Oh, haya na si Liway. Magsabi na kayo kung anong kakainin nyo. Nang mahain na kagad kayo at makakain, sabay-sabay na tayo. Hindi ako halos makapagsalita ng mga oras na yon dahil sa namumuong kaba sa dibdib ko. Ramdam ko kasing kumukulo ang lana kong nakatago sa ilalim ng manggas ng suot kong damit. Isang hudyat na may malapit na aswang. Ang hirap lang malaman kung sino sa dami ng tao sa paligid. Pero ramdam kong habang mas lumalapit si Aling Liway, ang may-ari ng karinderya, mas tumitindi ang kulo ng lana. Di ko alam kung pagdududahan ko ba siya noon o maniniwala ako sa matamis na ngiting pinapakita niya sa amin ni Alonzo. Anong sa inyo, mga iho? Oh, anong sa'yo, Sam? Kung anong iyo, yun na rin ang akin. Ikaw nang bahala, pre. Sagot mo naman, di ba? Oh, ba't naman ganyan ang itsura mo? Para kang kinakabahan. May problema ba? Wala naman. Siguro, sinigang na lang sa akin para may sabaw. Sinigang? Sige po. Yun na rin ang akin. Dito ba kayo kakain o take out? Dito na lang ho. Sige. Hintayin nyo na lang ang anak kong si Ligaya. Siyang bahalang maghain ng order nyo. Sige ho, salamat. Oh, ano yun, pre? Bakit parang nakakita ka naman ng multo kay Aling Liway? Pre, kumukulo ang lana ko sa ilalim ng manggas. May aswang dito. Hindi ko alam kung sino. Ay, ganun ba? Paano natin malalaman yan ngayon kung sino? Hindi ko rin alam. Habang abala kami sa pagbubulungan ni Alonzo, hindi na namin napansin ang paglapit sa amin ni Ligaya. Bit-bit ang mga pagkaing in-order namin sa kanila. Hindi siya nakatingin sa amin. Tahimik lang niyang inilapag ang pagkain sa mesa. At nang matapos, doon lang siya nag-angat ng tingin at nakasalubong ko na naman ang mapanuri niya mga mata. Haya na mga pagkain ninyo. May iba pa ba kayong kailangan? Wala naman na, miss. Ako nga pala si Alonzo. Siya naman si Samuel. Diyan lang siya nakatira sa tapat niyo. Alam ko. Gusto lang sana namin makipagkilala. Ligaya ang pangalan mo, tama ba? Nabanggit ang nanay mo kanina. Oo. Pero kung wala na kayong kailangan, iiwan ko na kayo dyan. Marami pang kumakain na kailangan asikasuhin. Tawagan niyo na lang ako kapag kailangan niyo ako. Sige, salamat. Pinilit pa kasing magpakilala. Halata namang masungit siya. Oo nga pare. Parang hindi ako uubray. Akalain mo yun? Sa gandang lalaki mong yan, sinungitan ka lang niya. Sus, madali lang palambutin yung mga ganyang klase ng babae, pre. Kumain na nga lang tayo. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko dito eh. Siya, sige. Mabuti pa nga. Hindi rin matanggap ng ego ko na napahiya ako sa harap mo. Ano ka ba? Wala yun. Hayaan mo na yung siligaya. Inabala na lang namin ang mga sarili namin sa pagkain, DJ Yumi. Kahit pa mas lalong tumitindi ang kaba ko, habang mas nagtatagal ako roon. Gusto kong malaman kung sino ang aswang na nasa paligid. Pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yon dahil higit 10 ang taong kumakain doon. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang pagkakaiba ng karning kinain ng Mang Hiner sa karning kinakain namin ni Alonzo. Kahit parehas lang naman ang sinigang na baboy ang inihain sa amin. Ang sa kanya parang may itim na hibla ng karne.
parang pabulok na. Pero sabi naman ni Mang Hiner, ayos pa raw ang lasa. At ang amoy ng sabaw niya hindi hamak na mas matapang at tila may kakaiba kaysa sa amoy ng amin na tama lang naman yung aroma. Wala naman akong reklamo sa lasa. Masarap ang ulam. Pero may tila kakaiba talaga na hindi ko maipaliwanag. Nang matapos kumain, nagpaalam na rin si Alonzo sa akin dahil may kailangan pa raw siyang asikasuhin na utos ng ama niyang si Lazaro. Bandang hapon, habang abala kong nangunguha ng mga halamang gamot sa sarili kong tanim, nagulat ako nang biglang tumawid mula sa tapat si Ligaya at lumapit sa akin. Naghihintay akong kumulo ang suot kong lana pero hindi yun nangyari. Samuel, tama ba ako? Oo, bakit? Anong kailangan mo? Wala naman. Hihingi lang sana ako ng pasensya sa naging pakikitungo ko sa inyo ng kaibigan mo kanina. Napagtanto ko lang na hindi tama ang ginawa ko. Lalo na't bago lang kami rito sa lugar niyo. Wala na yon. Huwag mo nang intindihin at wala lang din naman kay Alonzo yun. Medyo makulit lang din kasi talaga yung isang yun. Dala na lang din siguro ng pagod ko kaya medyo nasungitan ko kayo. Hindi ko naman sinasadya. Ano nga palang ginagawa mo? Tama bang pagkakarinig ko sa ibang tao? Albularyo ka raw? Nag-iisa rito sa baryo? Nag-iisa na lang. Namatay na kasi ang lolo at tatay. Manggagamot din sila. Nangunguha lang ako ng mga halamang gamot ngayon. Baka kailangan ko bukas. Ganun ba? Mag-isa ka lang dyan sa inyo? O wala ka na bang nanay o asawa? Wala. Wala na. Parehas ng patay. Anak, wala? Wala. Sabay silang namatay ng magiging nanay niya. Pasensya na. Pero parang masyado na yatang personal ang mga tanong mo. Hindi ako sanay magkwento ng buhay ko sa ibang tao. Pasensya na. Gusto ko lang talaga makabawi sa ginawa ko kanina kaya sinusubukan ko makipag-usap. Hindi rin talaga ako sanay na nakikihalubilo sa ibang tao. Ayos lang. Sana maging masaya na lang paninirahan nyo dito sa baryo. Basta mag-iingat lang din kayo. Mag-iingat? Bakit naman? Dahil hindi lahat ng nakakasalamuhan nyo ay tao. Kung aswang ang tinutukoy mo ay alam ko. Paano mong nalaman? Sabihin na lang nating nararamdaman ko. At alam kong may aswang sa mga kumakain sa amin kanina. Tama ba ako? Oo, tama ka. Pero paano? Hindi mo na kailangang malaman kung paano. O siya, dito na ako. Sa susunod na lang ulit tayo mag-usap, Samuel. Napatulala na lang ako sa kinatatayuan ko habang pinapanood ko siyang bumalik sa karinderya nila. Lumipas sa mga araw na wala naman akong napapansing kakaiba. Hanggang sa isang gabi, laking gulat ko na lang nang biglang sumulpot si Mang Hiner sa labas ng bahay ko. Hinang-hina siya. Pero halos wala rin siyang tigil sa pagkamot ng buo niyang katawan na punong-puno ng mga namumulang butlig at pantal. Halos mangitim at magsugat na rin ang iba roon. At ang amoy na dala niya, lubhang nakakasuka na gusto kong maduwal sa harap niya mismo. Manginer, anong nangyari sa inyo? Hindi ko alam, Samuel. Tulungan mo ako, gamutin mo ako. Hindi ko na alam magagawin ko sa sarili ko. Sobrang kate. Parang may gumagapang sa ilalim ng balat ko. Pasok po kayo. Kailan pa ba nangyayari to sa inyo? Anong nakaraan pa? Anong nagkita tayo sa karinderya? Nagsisimula na ang pangangati ko noon. Hindi ko lang agad inilapit sa iyo kasi akala ko maagapan pa ng pamahid. Kaso hindi na talaga. Parang may buhay na uod sa ilalim ng balat ko. Sige ho, titingnan ko kayo. Gawin mo ang lahat ng alam mo, Samuel. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Nagmamakaawa ako sa iyo. Opo, sandali lang po at kukuha ko ng mga gagamitin ko. Nataranta akong kumuha ng planggana at maligamgam na tubig. Malakas ang kutob ko ng mga oras na yun na baka kinukulam si Mang Hiner. Kaya ganun yung itsura at nararamdaman niya. Agad kong hinanda ang mga kakailanganin ko sa pagtatawas at nang muli ko siyang lapitan para inspeksyonin, may kakaiba pa akong naramdaman nang bigla akong hawakan ng mga kamay niya. Isang bagay na hindi ko napansin nang pagbuksan ko siya at papasukin sa loob ng bahay ko. Ang suot kong lana, malakas ang pagkulo sa braso ko at sobrang init sa pakiramdam. Mariin akong napatitig sa lalaking
Hindi mapakali sa pangangati. Naghihintay na magamot ko siya. Pero ang pag-aalala ko para sa kanya ay napalitan ng matinding galit at pagkasuklam. Ano pang ginagawa mo, Samuel? Umpisahan mo na. Gamutin mo na ako. Pasensya na, Manghiner. Pero hindi ako gumagamot ng kalaban. Ano? Ano bang sinasabi mo dyan? Kumilos ka na! Babayaran kita ng malaking halaga pagkatapos. Pasensyahan na lang tayo, Manghiner. Pero kailangang mabura ng mga tulad mo sa mundo. Wala kayong puwang sa lugar na to. Lugar ito para sa mga tao lamang. Hindi. Ano bang ginagawa mo? Ano yung hawak mo? Papatayin mo ba ako? Dahil yun naman ang nararapat sa mga aswang, di ba? Ang patayin. Dahil nukdukan kayo ng sama. Mga wala kayong kaluluwa. Kaya dapat lang sa inyong mamatay. Hindi. Alisin mo doon sa likod, Samuel. Mainit. Nasusunog ako. Wala akong awa para sa mga tulad mo. Mamatay ka na! Buong puwersa kong isinakal sa kanya ang buntot pagi na agad kong nahila mula sa dingding kung saan nakasabit ang mga kagamitan ko sa mga aswang. Hindi na nakapanlaban pa sa akin si Manghiner hanggang sa lagutan na siya ng hininga at halos mapunit na ang laman niya sa leeg na nasusunog. Matapang ang amoy niyang humalo sa paligid. Amoy ng nasusunog na bulok na laman ng karne. Ni wala man lang katiting na pagsisisi sa akin sa ginawa ko. Dahil yun naman talaga ang gusto ko. Ang ubusin ng mga aswang sa baryo. Tinitigan ko lang ang walang buhay niyang katawan. Dilat pa ang mga mata niyang may tanda ng paghihirap. Hanggang sa kumalabog ang pinto sa pagpasok ni Alonzo. Kumusta na si Manghiner, Sam? Oh, Manghiner! Anong nangyari sa kanya? Pinatay ko na. Ano? Samuel, bakit mo yung ginawa? Ngayon alam ko na kung bakit kumukulo ang lana ko nung nasa karinderya tayo. Siya palang aswang na hinahanap ko. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Pinauna ko lang siya rito sa'yo kasi pinasamahan siya ni Papa. Pero ganito na ang inabutan ko rito. Patay na siya. Oo, sigurado ako. Dahil hindi nagkakamali ang lana ko. Pero... Kung sasabihin mong mali, ito lang ang alam kong tama. Alam mo ang galit ko para sa mga tulad nila, di ba? At hanggang sa mamatay ako, dadalhin ko ang galit na yon. Sabi mo, naiintindihan mo ako, di ba? Oo naman. Nagulat lang talaga ako eh. Ngayon, tulungan mo akong i-dispatch ang katawan niya. Pero paano kung may nakakita sa ginawa mo? Kung may makaalam? Walang ibang makakaalam, kundi ikaw lang. Nasa dulo ng baryo ang bahay ko. Ang posible lang makakita sa akin, kaya magnanay sa tapat. Pero maaga silang nagsara kanina at patay na mga ilaw nila ngayon. Sigurado akong wala ng ibang saksi. Maliban na lang mamaya kung may makakita pa sa paglibing natin dyan. Pero ang pamilya niya, paano? Tsak na hanapin siya ng mga yon. Madali lang naman akong pagtakpan, di ba? Napumunta ka rito pero wala kang nadatnan na nagpapagamot na Manghiner. Tinuturoan mo kung magsinungaling. Yun ay kung kaibigan talaga ang turing mo sa akin. Hindi mo ko ilalaglag. Wala nang nagawa si Alonzo sa tigas ng loob ko at sa pagiging desidido sa ginagawa. Wala na siyang ibang nagawa nang sa kanya ko ipabuhat ang katawan ni Manghiner na nakalagay sa sako. Nagtungo kami sa gubat at naghukay hanggang hating gabi. Saka namin itinapon doon ang katawan ng aswang. Nanlulumo ang mukha ni Alonzo nang makauwi kami. Kuyom pa ang kanyang kamao. Pero hindi siya nagsasalita hanggang sa nagpaalam na siyang uuwi at sasabihin sa ama ang rason na sinabi ko. Nang magsasara na ako ng mga pinto at bintana, saka ko lamang napansin ang isang figura sa madilim na bahagi ng saradong karinderya. Si Ligaya. Pero nang minsan kaming mag-usap, wala naman siyang sinabi sa akin tungkol sa bagay na maaring nakita niya nung gabing yun. Kaya napanatag ang loob ko. Isang araw hindi na naman ako nakapagluto, kaya ang naging gawi ko na ay ang pagkain sa karinderya ng mag-ina. Ng mga panahon ding yon, may kumakalat na epidemya sa aming lugar na hindi ko alam kung anong sanhi.
na tila nakakahawa at kumakalat. At ang nakakapagtaka, katulad yun ang nangyari sa balat ni Mang Hiner. Pero ang iniisip ko, kung bakit walang lumalapit sa akin para ipatingin ang kanilang kaso. Ay, saan kaya galing ang sakit na yun, ano? Nakakadiri kung titingnan. Oo nga, Nay. Nakakaawa din naman kung ipagtatabuyan mong ibang kumakain dito. Kaso nakakatakot. Natatakot din ang ibang tao na baka mahawa sila. Yun ang nga rin ang ikinababahala ko, anak. Ikaw ba, Samuel? Hindi mo ba talaga alam kung saan maaaring galing ang sakit na yun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko, hindi siya basta sakit sa balat na nakakahawa ka agad kapag nilapitan mo ang tao. Hindi ko rin sigurado kung sa hangin o tubig na kukuha. Wala po kasing nagpapatingin sa akin ng may kaparehas na kasong ganyan. Ano? Bakit naman? Wala ba silang tiwala sa'yo? Hindi ba't magaling ka namang manggamot? Isa pa nga rin po yan sa iniisip ko. Pero hindi naman ako namimilit kung talagang ayaw nilang magpakonsulta sa akin. Ang akin lang, paano natin malalaman ang lunas sa isang bagay na ayaw naman nilang ipatingin? Tama ka. Hindi ba sila natatakot para sa mga buhay nila? Paano kung lumalayan at mas kumalat? Hayaan nyo. At baka isa sa mga araw na to, magkaroon na rin tayo ng sagot sa mga nangyayari. At sana malaman kung saan ba talaga nanggagaling ang sakit na yan. Sana nga, Samuel. Dahil nakakatakot kung mananatiling ganito ang nangyayari sa paligid natin. Baka mamaya, hindi pala tamang naging pasya namin ni Nanay tungkol sa pagtira rito. Huwag kayong mag-alala, Ligaya. Akong bahala sa inyo ni Aling Liway. Medyo matagal din mula nang huling dumalaw sa akin si Alonzo. Ang huli pa ay noong gabing pinatay ko si Mang Hiner. Nagulat na lang ako nang bigla siyang sumulpot at mukhang problemado ang mukha. Oh, Alonzo. Ngayon ka na lang yata ulit dumalaw rito. Naging abala ka ba nitong mga nakarang araw? Oo, pre. Pasensya ka na rin at ngayon lang ulit. Meron din talaga akong sadya kaya ako nagpunta rito. Sadya? Anong sadya? Ilan kasi sa mga tauhan ni Papa naawa na sa kumakalat na epidemya. Yung iba, nangihina na sa sobrang kati na nataramdaman nila. Nakaratay na ang ilan sa mga pinagkakatiwalaan niya sa bahay ng mga manggagawa niya. Gusto niyang tingnan mo nang malaman kung ano ba talagang sakit yun. Katulad yan ng sakit ni Mang Hiner. Oo nga. Hindi na rin kami mapakali ni Papa at baka mamaya lahat ng tauhan niya magkasakit na. Hindi namin alam kung paano sila gagamutin eh. O sige, pupunta na rin ako doon. Gusto ko rin talagang malaman kung ano bang klaseng sakit ang namemeste rito sa atin. Halika na. Naghihintay si Papa sa bahay. Dala ang ilang kagamitan na makatutulong sa akin. Nagtungo kami sa bahay nila. Sa tanggapan pa lang ng kanilang malaking bahay, kitang-kita ko na si Tito Lazaro na lubos na problemado. Nang makita niya akong papasok, agad siyang tumayo para bumati sa akin. Kumusta, Samuel? Matagal din tayong hindi nagkita. Oo nga po, Tito. Ayos lang naman po ako, kayo po ba? Nabalitaan ko anong nangyari sa ilan sa mga tauhan mo ha. Oo. Yun nga ang dahilan kung bakit ipinatawag kita kay Alonzo para magtungo rito. Gusto ko sana silang ipatingin ang malaman na natin kung anong klaseng sakit ba talaga ang dumapo sa kanila. Opo, dalhin niyo na lang po ako kung nasan sila. Nandito. Inihiwalay ko muna sila ng silid sa ibang manggagawa. Doon tayo sa kabilang bahay, Samuel. Ikaw, Alonzo, may inuutos pa ako sa'yo. Asikasuhin mo na muna yon. Opo, Papa. Samuel, ikaw nang bahala. Sige pre, sasama muna ako kay Tito. Hindi ko maiwasang kabahan habang papunta kami sa bahay ng mga manggagawa. Mabait naman si Tito Lazaro sa akin pero hindi ko kayang tumingin sa kanya ng matagal. Masyadong mataas ang tingin ko sa kanya na kahit anong gawin ko, hindi ako papantay sa level ng pamilya niya. Naguguluhan ako, Samuel. Iniisip ko na baka nalalason ang sistema nila kaya sila nagkakaganon. Ano hong ibig niyong sabihin na nalalason? Nagsimula lang naman silang magkaganyan. Buhat ng matipuan nilang kumain ng kumain doon sa bagong bukas sa karinderya. Doon ba sa tapat ng bahay mo? Ang sinasabi niyo po ba? Dahil sa kinakain nila kaya sila nagkakaganyan?
Parang gano'n na nga. Bakit naman po ako? Kumakain din naman po ako doon. Pero hindi naman ako nangati kahit isang beses. May mga suki rin naman sila ni Aling Liway na hanggang ngayon ay normal pa naman. Ganun ba? Sadyang hindi ko na lang din talaga alam ang iisipin ko, Samuel. Ayaw kong may mapahamak kahit isa sa mga tauhan ko. Huwag po kayo maglala. At sisikapin kong alamin ang sakit nila. Kung hindi ko man malaman ngayon, babasahin ko ulit ang librong ibinigay sa akin ng lolo ko. Hahanapin ko ang may kaparehas na kaso nito. Ay, sige. Nagtitiwala naman ako sa'yo, Samuel. Pumasok kami sa isang silid at doon nakita ko ang 4 na tauhan ni Tito Lazaro na nakahiga lang sa kanilang mga kama. Halos mangitim ng kanilang mga balat dahil sa mga pantal na nagsusugat na. Hindi ko masikmura ang kanilang mga amoy dahil sobrang baho. Kaya naman ang ginawa ko, tinakpan ko ang ilong ko gamit ang bimpo. Isa-isa ko silang nilapitan at pare-parehas lang naman ang itsura nila. Natutuyot na ang mga balat. Pasintabi na lang po sa mga kumakain ngayon pero makintab talaga dahil naglalangib na ang kanilang mga sugat. Ano po bang ginagawa nyo rito para maginhawaan naman sila kahit papano? May pinapahid silang langis para pansamantalang mawala ang kati. Pero saglit lang. Halos mayat maya silang nagpapahid kaya siguro nanunuyo na ang balat nila. Sige ho, titingnan ko muna na maigi. Kapag hindi ko nakumpirma kung saan nga ba talaga to galing, magbabasa ulit ako. Maiwan na muna kita rito kung ganon. Titignan ko na rin muna ang pinagagawa ko kay Alonso. Sige po tito, saglit lang naman ako rito at isa lang naman ang kailangan kong tingnan sa kanila para makasigurado. Iniwan na rin ako ni Tito Lazaro sa silid. Pero kahit anong subok kong alamin kung anong meron sa balat nila, hindi ko talaga alam kung saan yun ang galing. Yun ang unang beses na nakakita ako ng ganun. Bukod kay Mang Hiner. Ang tanging alam ko lang na makasasagot sa akin ay ang libro ni Lolo. Di naman lahat na ituro niya sa akin. Pero isinulat niya lahat ng nalalaman niya sa isang kwaderno. Bigo akong lumapit kina Tito Lazaro at Alonzo. Pero sinabi kong susubukan ko pang magsiyasat. Nang makauwi ako, yun na agad ang una kong ginawa. Kahit na hindi pa man ako nakakapagpahinga. Lahat ng uri ng sakit na inililista ni Lolo, sinubukan kong basahin. Pero wala akong nabasa tungkol doon. Hanggang sa dumaan ang mata ko sa notebook na may titulong Aswang. Nagsalubong ang kilay ko. At kahit inisip ko imposible, kinuha ko yun at binuklat. Imposible namang mapabilang dito ang sakit nila. Pero meron nga bang aswang na nagdadala ng sakit sa tao? Teka, eto. May mga drawing pa talaga si Lolo. Aswang na nag-iiwan ng marka. Mga kakaibang pantal na namumula at nangingitim hanggang manghina at maubos ang biktima. Isang paraan upang makuha ang kanilang enerhiya. Ito na nga ba yun? Ibig sabihin, aswang ang gumagawa nun sa kanila. Kailangan ko itong sabihin sa kanila nang maagapan pa. Oh, ano yan? Parang may hinihila sa labas. Dala ng kuryosidad sa ingay na naririnig mula sa labas na para bang may mabigat na hinihila sa lupa. Agad akong tumayo para sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Madilim, pero nagawa kong makita si Ligaya na nagpapagpag ng kanyang mga kamay. Pawisan siya at hinihingal pagkatapos nag-inat siya para patunugin ang mga buto niya. Pagtalikod niya sa gawi ko, doon ko nakita ang mansya ng dugo sa lilayan ng kanyang saya. Sa munting liwanag ng buwan, sigurado akong dugo yun. Tila nagagawa akong pagtagpi-tagpiin ang mga bagay na nalalaman ko. Kung paanong ang mga biktima ng aswang kumakain sa kanilang karinderya at ang misteryosong hinihila ni Ligaya. Pati na rin ang mansya ng dugo sa damit niya. Unti-unti, nabubuo ang hinala at duda ko sa kanila. Wala pa man akong sapat na ebidensya kaya sinabi ko agad sa sarili ko na magmaman ako DJ Yumi. Agad ko ibinalita sa mag-ama ang bagay na nalaman ko sa pagsisiyasat ko
sa mga sulat ni Lolo. Ayon po sa nakasulat sa mga kaalaman ni Lolo, ang sakit ng tahuan nyo ay posibleng kagagawa ng aswang. Ano? Sigurado ko ba yan sa sinasabi mo, Samuel? Oo. Alam kong tama ang mga sinulat ng lolo ko doon. At hindi siya pwede magkamali. Sa dami niya nang napatunayan nung nabubuhay pa siya. Pero paano kung ganung... Sabihin mo kung anong kailangan para mawala sa kanila ang bakas ng aswang at hindi sila tuluyang manghina. Kinakailangan pausukan sila ng tawi-tawi. Ang matapang na amoy ng dahon na yon ang magpapataboy sa masamang enerhiya na kumapit sa kanila. Sige. Gagawin natin yan. Po, sigurado ka dyan, Papa? Oo naman. Bakit tila matutol ka? Ayaw mo bang gumaling ang mga tauhan natin? Hindi naman po sa ganun. Kung gano'n ay manahimik ka. Ano pang nalaman mo, Samuel? Na may pinaghihinalaan na po ako kung sino ang mga aswang. Sino sa tingin mo? Natatandaan ko po ang sinabi niyong lahat ng tauhan yung may sakit. Nagsimula nang maranasan yung kumain sila sa karinderya ni Aling Liway. Nagsimula lang din ang epidemyang to nang dumating sila rito sa atin. At kagabi lang, nakita ko ang anak niyang si Ligaya na para bang may hinila sa lupa. Hindi ko lang nakita kung ano. Pero meron siyang mantsa ng dugo sa laylayan ng mahaba niyang palda. Ano pare? Si Ligaya? Totoo ba? Parang napaka-imposible kong titingnan. Ako rin. Parang hindi totoo kung iisipin. Pero may mga ganun naman talaga, di ba? Masyadong tuso kaya nakikipaglaro sa mga tao. Wala pa akong sapat na ebidensya, pero sisikapin kong malaman kung ano ba talagang tinatago nilang mag-ina. Tama, Samuel. Hindi maaaring hayaan na lang natin ang mga masasamang gumawa ng gusto nila. Dapat silang pigilan hanggat maaga. Sisiguraduhin ko na muna po, Tito, bago ako kumilos. Sa ngayon po, kailangan muna nating maggamot ang mga tauhan nyo. Gawin mo lang kung anong kinakailangan mong gawin. Pahihintulutan kita. Nang gabing yon, pinausukan ko ang silid ng matapang na halamang gamot na tawi-tawi upang mataboy ang masamang enerhiya sa kanila. Pinalitan ko na rin ang langis na pinapahid nila para hindi makalapit ang mga aswang. Akala ko nagawa ko na kung ano dapat kong gawin. Ang akala ko, yun ang tama. Pero kinabukasan, pumutok ang balita na ang mga taong ginamot ko, imbis na gumaling, nangamatay. Nawalan ako bigla ng mukhang ihaharap sa mga tao sa takot na baka ako ang sinisisi nila sa nangyari. Ano ka ba naman, Sam? Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil sa nangyari. Alam mong may ginawa ka para sa kanila. Sapat na yon. Pero yung mga kaanak nila, baka ako ang sinisisi nila. Hindi. Sinabi naman na sa kanila ni Papa ang maaaring mangyari sa kanila. Sadyang baka bagong sakit yun kaya hindi talaga malaman kung anong gamot ang kailangan nila. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Si Papa na ang bahala ron. Babayaran niya ang pamilya nila. Salamat, pare. Kahit papano, nandiyan ka para pag-ani ng loob ko. Siyempre, kaibigan kita. At talagang parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Salamat. Hindi ko nararamdamang mag-isa ako dahil sa inyo ni Tito Lazaro. Akala ko hanggang doon lang ang gagawing paghahasik ng mga aswang, DJ Yumi. Pero kasabay ng kumakalat na epidemya, may mga hayop nang natatagpo ang patay. Pero ang mas nakagigimbal, ang narinig kong kalunos-lunos na sinapit ng isang dalagang nakita sa tubuhan. Wakwak ang tiyan at dinukot ang lahat ng laman loob nito. Labis na akong nababalisa sa mga nangyayari dahil alam kong 2 uri na ng aswang ang kumakalat sa aming baryo. Pero wala pa akong magawa para mahuli silang lahat. Gustong-gusto kong tuldukan ang mga nangyayari. Isang gabi, habang tahimik akong nagpaplano kung paano ko magagapi ang mga tusong nilalang, narinig ko ang mabibilis na yabag. Kasunod ang mga impit na ungol ni Ligaya na tila nasasaktan. Bago pa ako makatayo, kinalabog na niya ng malakas ang pintuan ko. Samuel! Tulungan mo ako!
Ligaya? Ano nangyari? Bakit may dugo ka? Saan galing yan? Aswang! Inatake ako ng aswang! Ano? Puro kakalmot ah. Halika rito, pumasok ka sa loob. Gamutin mo ako. Ayoko malaso ng kuko ng aswang. Umiga ka dyan. Agad kong pinahiga si Ligaya sa kama. Sa isip ko noon, hindi porke hinayaan ko siyang makapasok ipagkakatiwalaan ko na siya. Ang totoo kaya ko siya pinagbuksan ay upang tignan kung kukulo sa kanya ang lana. Pero bigo ako. Hindi yun kumulo. Medyo nakonsensya naman ako nang makita ko ang hirap na hirap niyang mukha na tila nasasaktan talaga siya ng sobra. Duguan ang kanyang braso dahil sa mahabang kalmot at kapag hindi ko yun ginamot, maiimpeksyon pa. Pero kung tunay siyang aswang, walang magiging epekto sa kanya ang kalmot ng kapwa niya aswang. Nagbabanggaan ang dalawang bagay sa utak ko. Kung totoo nga bang masama siyang nilalang o tulad ko lang din siyang isang normal na tao at nagdududa lang ako. Saan ka ba kasi galing? At inatake ka ng aswang. Nangunguha lang sana ako ng panggatong sa gubat. Kasi wala na kaming gagamitin ni nanay sa pagluluto bukas. Pero hindi naman ako nailigtas ng bitbit kong asin at bawang nang bigla na lang lumabas yung aswang. Mabuti at ito lang inabot mo. Paano mo ba nagawang makatakas? Yung itak ko, tinaga ako siya sa balikat. Hindi ko siya napatay pero umalis siya at iniwan ako. Hindi ba't sinabi ko naman na sa'yo? Hindi lang tao ang nakatira sa baryong to. Kaya mag-iingat kayo. Hindi ka nakikinig sa akin eh. At hindi mo pa ba alam na ang kumakalat na balitang wadwara na silang nambibiktima dito? Paano kung ikaw nang sumunod doon? Sa babaeng nakita ko sa tubuhan. Hindi ko naman alam na ganito mangyayari sa akin eh. Huwag mo na akong kagalitan. Gamutin mo na lang ako, Samuel. Bakit dito ka unang kumatok? Bakit hindi sa bahay niyo? Pagagalitan ako ni nanay eh. Hindi niya alam na lumabas ako. Kasi hindi naman ako nagpaalam. Tulog na siya. Tsaka alam ko rin namang ikaw yung makakatulong sa akin eh dahil albularyo ka. Oo, sige na. Tumahan ka na. Gagamutin na kita. At huwag mo nang uulitin to kung ayaw mong mapahamak ulit. Sana magtanda ka na, Ligaya. Hindi ko na napigilan ang sarili kong maawa habang nakatingin ako sa kanyang magandang mukha. Bakas pa rin sa kanya ang matinding takot dahil sa nangyari. Pansamantala kong isinantabi ang duda ko sa kanya habang malalim na nag-iisip kung paano ko nga ba malalaman kung isa siyang aswang. Kung idadampi ko sa kanya ang buntot pagi na abot kamay ko lang, mapapansin niya yun at agad niyang malalaman na naghihinala ako sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ako habang ginagamot siya dahil sa huli wala akong nagawa nang manalo ang awa sa akin. Dahil parang nakakahipnotismo ang kanyang ganda sa tuwing sasagi ang mga mata ko sa kanya. Pagkatapos ko siyang gamutin, hinatid ko na siya sa kanila. Umaasang may makikita akong kakaiba sa kanilang bahay. Pero hindi niya hinayaang may makita ako dahil mabilis siyang pumasok sa loob. Sigurado ka bang hindi kumulo ang lana? Hindi talaga, pre. Hindi ko na nga alam kung ano pang gagawin ko kagabi para lang mapatunayan kong aswang siya eh. Baka sadyang magaling talaga siyang magbalat kayo. May mga ganong aswang, di ba? Oo, meron nga. Pero putik. Sobrang galing naman nila mag-ina magtago kung ganun. Oh, ano nang balak mo niyan? Anong gagawin mo? Huwag mong sabing dahil lang sa hindi pagkulo ng langis. Mabubura na nun ang duda mo sa kanila. Hindi pa rin, pre. Sisikapin kong malaman ng totoo. Nito mga nakaraan, pakiramdam ko pumapalpak ako eh. Hindi pwede to. Hinayaan ko na makalampas ang mga kapabayaan ko. Pero hindi ko na ulit uulitin yun. Anong naisip mong gawin yan? Palihim ako magmamanman sa bahay nila. Titingnan ko kung anong ginagawa nila. Kung kinakailangan bantayan ko sila buong magdamag, gagawin ko. Pero napansin ko lang din pare. Parang humina yata ang karinderya nila. Kaunti na lang ang kumakain. Oo. At minsan nakasara na sila. Pinakalat niyo bang hinala niyo sa mag-ina? Hindi pare. Hindi pa sabi mo, sisiguruhin mo muna. Wala kaming ginagawa ni Papa. Alam naming masama ring mambintang ng kapwa. Pero bakit ganito ang nangyayari sa atin ngayon? Paano ko ba malalaman kung sino talaga mga tunay na kalaban?
Hindi na nakasagot si Alonzo sa tanong kong yun. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang mga taong natatakot sa banta ng aswang. Kaya upang matuldukan na ang takot na yun, ginawa ko na ang dapat kong gawin laban sa mag-ina. Kahit naging mabuti ang pakikitungo nila sa akin, hindi talaga lahat ng nakangiti ay mabuti. Palihim ko silang sinisilip sa bintana. Pero kahit na iilan na lang ang kumakain sa kanila, magiliw pa rin sila sa mga tao na may wala silang ginagawang kakaiba. Lumipas ang halos 1 linggo. Narinig ko na naman ang isang pamilyar na tunog tuwing gabi. Yung tunog na parang may hinihilang mabigat sa lupa. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pagkatapos mawala ng tunog at masiguro kung wala ng tao sa daan, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Ingat na ingat akong huwag makagawa ng kahit anong tunog habang naglalakad papunta sa likod ng karinderya. Bukas ang ilaw sa likod, kaya naman sinikap kong makapunta roon at magtago sa dilim. Doon nasaksihan ko ang isang bagay na lalong nagbigay ng pagtataka sa akin. Naabutan kong nag-uusap ang mag-ina habang nagkakatay at naghihiwa sila ng nangingitim na karne. Ay hanggang kailan ba natin gagawin ang bagay na to, anak? Hanggang sa mawala na lahat, Nay. Ay, sigurado akong kung nabubuhay pa ang ama mo, hindi niya rin magugustuhan ito. Pero dahil nga sa kanya, kaya natin to ginagawa, di ba, Nay? Hindi ko mapapalampas ang ginawa nila kay tatay. Kaya gaganti at gaganti ako hanggang sa mawala na silang lahat. Doon lang mawawala ang galit ko. Pero alam mo namang masama ang pumatay, hindi ba? Pero pinagbabayad ko lang naman sila sa kasalanan nila. Hindi ko sila sisingilin kung wala silang kasalanan. Napapagod na rin ako sa ganitong sitwasyon, anak. Pakiramdam ko, malayo na tayo sa dating tayo. Hindi naman tayo magiging ganito kung hindi nila tayo nilipastangan. Sadyang hindi pa lang natin nakakatagpo ng landas ang hayop na pumatay kay tatay. Pero sa oras na makaharap ko siya, pupugutan ko siya ng ulo. Kahit sa harapan ng marami. Hindi kita pinikilan nung una dahil tulad mo, galit din ako. Pero parang sobra na yata ito. Ang dami nang nadadamay. Hindi naman sila madadamay kung hindi sila mga hayop. Pero ang demonyo ay mananatiling demonyo, Nay. Kaya bagay lang yun sa kanila. Eh, napapagod na rin ako sa ganito nating sitwasyon, anak. Nakakapagod palang magalit. Naiintindihan ko po. Basta kapag nagawa na natin kung anong kailangan kong gawin dito, aalis na rin tayo. Magpapakalayo-layo na tayo at magpapagong buhay na. Sana matapos na. Naiwang puro katanungan ng isip ko pagkatapos ko marinig ang pag-uusap nilang mag-ina. Hindi ito naresolba kung anong pakay ko sa kanila. Pero naintindihan ko namang kaya sila naroon para maghiganti. At hindi rin nakatakas sa pandinig ko ang katotohanang pumapatay si Ligaya. Nangilabot ako, DJ Yumi. Nagtaasan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Hindi ko napatunayang aswang sila. Pero halos takasan naman ako sa ulirat sa sikreto nilang nalaman ko. Na pumapatay sila at maaring ang karning hinihiwa nila ay nabubulok ng laman ng tao. Hindi na ako natahimik mula ng gabing yun. Halos hindi ko maisiksik sa utak ko na ang napakagandang si Ligaya ay may kakayanang pumatay ng tao. Dahil doon mas lumakas ang hinala ko na sila ang dahilan kung bakit may mga nangangawala sa baryo namin. Gabi-gabi akong sumisilip sa labas. Naghihintay na maaktuhan ko si Ligaya. Hanggang sa isang gabi, lumabas siya. Bitbit ang isang latigo na hindi ko alam kung para saan niya gagamitin. Inintay ko na muna siyang makalayo ng kaunti bago ako sumunod sa kanya. Dire-diretso lang ang lakad ni Ligaya sa daan. Isang susuray-suray na lalaki ang nakasalubong niya at laking gulat ko nang makilala kung sino ito. Si Mang Roberto, ang may-ari ng katayan ng baboy sa lugar. At kahit madilim, hindi nakatakas sa paningin ko ang katikati niya sa balat na dulot ng aswang. Miss! Aba, gawing gabi na, nasa daan ka pa. Hindi ka ba natatakot para sa buhay mo, ha? Ikaw, hindi ka ba natatakot na baka ngayon ka na mamatay? Bakit? Ikaw ba ang papatay sa akin? Hindi mo magagawa sa akin yun dahil mas kayang-kaya kitang patayin. Bakit?
Dahil ba aswang ka? Paano mo nalaman? Sabihin na lang nating ako ang may gawa ng nangyayari sa balat mo. Ano? Anong ibig mong sabihin Ikaw ang nagpapakain ng laman ng aswang? Oo. Kasi yun ang bagay sa mga tulad nyo. Ang kainin ng laman ng isa't isa kaysa sa laman ng tao. Kaya etong nababagay sa'yo. Wag! Tama na! Bawa na! Hindi ako naaawa sa mga tulad mo. Ganito dapat ang ginagawa sa inyong lahat. Ang patayin! Natuod na lang ako sa likod ng isang malaking puno habang pinanonood si Ligaya na paulit-ulit na hatawin ng latigo ang lasing na si Mang Berto. Hindi ko maintindihan ang lahat ng naririnig ko. Ang latigo ay mistulang laso na sinusunog ang balat ng lalaki sa tuwing tatama ang mga to sa kanya. Nagugulumihanan na ako ng mga oras na yun. Ang aswang, pinapatay ang kapwa niya aswang ng buong galit at walang awa. Kumigpit ang hawak ko sa buntot pagi. Natatawang tinitigan ni Ligaya ang walang buhay na si Mang Roberto na nakahandusay na sa lupa. Hindi na ako nagdalawang isip nang makita kong parang baliw si Ligaya. Akma niyang hihilain ang paa ng lalaki nang bigla akong lumabas sa pinagtataguan ko para kumprontahin siya. Ikaw pala ang aswang na nagmamarka ng biktima. Tama ba ako, Ligaya? Samuel? Kanina ka pa ba dyan? Sabihin na lang nating nakita ko ang lahat. Hindi. Mali ka nang iniisip. Walang mali sa nakita ko. Ikaw ang may kagagawa ng mga nangyayari dito sa baryo. Simula nang dumating kayo mag-ina, nagkandaletsa-letsa na lalo ang lahat. Kaya alam mo kung anong nababagay sa mga tulad mo, ha? Tulad din kung anong ginawa mo kay Mang Roberto. Papatayin kita! Samuel, wag! Hayaan mo ako magpaliwanag. May dahilan ng lahat. Hindi ko siya pinakinggan. Bagkus paulit-ulit ko rin siyang hinampas ng buntot pagi. Nasasaktan siya sa ginagawa ko pero katakatakang hindi nasusunog ang balat niya tulad ng pangkaraniwang epekto ng buntot pagi sa isang aswang. Kahit na ganun, hindi ako tumigil at desidido talaga ako mapatunayan na aswang siya. Taray! Samuel, tama na. Hindi mo ako mapapatay dyan. Hindi! Sigurado akong aswang ka. At gagawin ko ang lahat para mapatunayan ang bagay na yun. Hindi nga sabi ako aswang. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Pinaghihinalaan mo aswang ako? Oo! Dahil yun ang totoo. Nakita kita. Nakita ko kayo ng nanay mo kung paano nyo katayin ang karne ng tao. Ibang! Hindi yun tao! Tumigil ka na sabi! Hindi ako titigil, Ligaya! Ano ba? Ay, layuan mo ang anak ko, Samuel! Napatigil na lang ako nang biglang dumaplis ang isang matulis na bagay sa braso ko. Agad na dumalay ang mainit na likido mula ron. Dumudugo ang braso ko. Bago pa man ako makalingon kay Aling Liway, isang matigas na bagay na ang tumama sa ulo ko. Dahilan para mawalan ako ng malay. Nang magising ako, ramdam ko pa rin ang kirot ng braso ko. Mag-uumaga na dahil sa langit na unti-unti nang nagliliwanag. Pero napansin kong wala ako sa sarili kong kwarto, kaya dahan-dahan akong bumangon. Ay, gising ka na pala. Siguro naman ngayon ay nahimasmasan ka na. Anong ginawa niyo sa akin, ha? Kung may ginawa kami sa'yo, hindi ka na sana magigising ngayon. Pwede ba kumalma ka nga muna? Paano ako kakalma sa mga bagay na nalalaman at nakita ko, ha? Kagabi lang nakita kitang pumatay. At nararapat lang naman sa taong yun ang mamatay. Ano pa ba mga nalalaman mo, ha? Naaswang kayo mag-ina. Nauri kayo ng aswang na nagmamarka ng sakit sa iba bago sila biktimahin. Nasimula nang dumating kayo, mas gumulo rito sa baryo. Ay, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Samuel? Naaswang kami ng anak ko. Bakit? Hindi ba? Yun ang nakasad sa notebook ng lolo ko. Sabihin na nating tama ang lolo mo tungkol sa uri ng aswang na nagiiwan ng marka sa biktima. Pero hindi kami mga aswang. Ang nangyayaring epidemya na sinasabi nyo sa lugar na ito ay kami nga ni Ligaya ang dahilan. Oh, kita nyo na? E di inamin nyo rin. Alam mo ba kung anong dahilan kung bakit sila nagkakasakit? Lalabas ang pangangati nila sa katawan
kung makakakain sila ng kapwa nila aswang. Ano? Anong kapwa nila aswang? Karne ng aswang ang hinahain namin sa karinderya. At kung sino mang aswang ang makakain ng karne mula sa kapwa nila, ay mangangati ang balat. Ibig sabihin, pati ako nakakain na ng karne nila? Hindi, Samuel. Hindi mo ba napansin ang malaking salamin sa harap ng karinderya? Salamin? Oo. Sa pamamagitan ng salamin na yon, nalalaman namin kung aswang ba ang pumasok na customer o hindi. Iba ang magiging refleksyon nila sa salamin. At kapag nakita naming tao, normal na pagkain ang hinahain namin. Kapag aswang, karni ng aswang. Kung ganun, mali ang buong akala ko sa inyo. Pero bakit nyo to ginagawa? Para maubos ng mga tulad nila. Para mamatay na silang lahat. Bakit? Bakit nyo sila gustong ubusin? Dahil silang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Bata pa lang ako noon, Samuel. Nang pagkaisahan nilang tatay ko, itinali siya sa kawayan. Sinabuyan ng gas. Tsaka sinilaban. Nakita ko kung paano nila yun sinunog at wala kaming ibang nagawa ni nanay, kundi magtago sa likod ng puno habang umiiyak. Wala kaming nagawa sa dami nila. At sa oras na lumabas kami, pati kami ni nanay papatayin nila. Kaya kami nagbalik dito para gumanti. Ibig sabihin, taga rito talaga kayo? Oo. At sabihin na natin ang nanay mo ay dati kong matalik na kaibigan. At nalungkot din ako nang marinig ang balitang namatay rin siya sa kamay ng mga aswang. Hindi ko akalaing walang nagawa si Arnel para iligtas ang sariling asawa. Gayong isa naman siyang magaling na albularyo. Yun din po ang iniisip ko. Pero wala na rin naman akong sisisihin dahil patay na siya. Kaya alam kong kakampi ka namin. At hindi ka rin namin masisisi kung pati kami pinaghinalaan mo. Alam kong malaki rin ang galit mo sa kanila. Pasensya na kung nasaktan kita, Ligaya. Hindi ko sinasadya. Dala lamang ng galit ko yon. Gustong gusto ko na rin kasing maubos ang mga aswang. Kaya nga alam kong kakampi kita eh. Hindi ko lang talaga inaasahan na pati pala kami. Pinaghihinalaan mo. Buti na lang hindi ka pa kumilos para patayin din kami. Anong ibig mong sabihin? Nung gabing may lumapit sa bahay mong nagpapatulong dahil sa labis na pangangati, alam ko nang aswang siya. Akala ko tutulungan mo. Pero nagulat ako sa katotohanang pinatay mo siya. Dahil sa nalaman mong aswang siya. Nakita kita. Nakita ko kayo ni Alonzo. Sa karinderya pa lang, kumulo na ang lana ko pero hindi ko alam kung sino ang aswang na nasa paligid. Nung gabing lumapit siya sa akin, doon ko na nakumpirma na siya pala ang dahilan ng pagkulunan. Hindi ako nagsisising pinatay ko siya. Tama. Hindi dapat tayo magsisi sa ginagawa natin. Lumalaban lang tayo. Pero kung ganun, naaswang lang tinatabla ng pangangati. Ako pala talagang dahilan kung bakit namatay ang mga tauhan ni Tito Lazaro? Anong ginawa mo? Dahil nga akala ko minarkahan sila ng mga aswang. Pinausukan ko sila ng tawi-tawi bilang panaboy. Pero sila pala talagang dapat na itaboy. Hindi agad na proseso ng utak ko ang mga bagay na nalaman ko mula sa mag-ina. Ang buong akala ko, kalaban sila. Hindi ko alam na maaari ko pala silang maging kakampi upang pagbayarin ng mga tunay na may sala sa amin. Simula ng araw na yon, nagkasundo kaming tatlo para ubusin pa ang mga natitirang aswang sa baryo. Ang ilan sa kanila ay may marka pa rin dulot ng pagkain ng karne ng kapwa nila aswang. Kaya mas madali naming malaman kung sino ang susunod naming pagbabayarin. Kumain ka muna, Samuel. Mukha kang puyat na puyat. Salamat po, Aling Liway. Palagi kayong mag-iingat ni Ligaya sa ginagawa ninyo, ha? Opo, Nay. Sinisiguro naman namin ni Samuel na walang ibang makakita sa aming dalawa. Mahirap na. Oo, tama. Baka kayong madiin. Oo nga pala, Samuel. Bakit bihira ko na yatang makita ang kaibigan mong si Alonzo? Abala sa sakahan nila. Kinukulang na kasi sila sa tauhan. Dahil sa atin, tama ba ako? Gano'n na nga pala kayo katagal na magkaibigan ni Alonzo? Simula bata pa kami. Simula nang ipagtanggol niya ako sa ibang mga bata dahil sa pagiging mahirap ko.
Mabuti ba talaga siyang kaibigan? Sobra. Sanggang dikit ko yun at mapagkakatiwalaan. Siya lang ang nakakaalam ng sekreto ko. Alam ko. Kaya nga kahit ang aswang na pinatay mo, nagawa niyang buhatin para sa'yo. At nagawa ka pa niyang pagtakpan. Pero kailangan nating isipin ngayon, paano natin mauubos ng natitirang aswang kung wala nang kumakain dito sa inyo? Hindi ko sigurado kung alam na ba nilang dahil karni nila ang hinahain dito. Pero kung alam naman na nila, bakit walang sumusugod sa amin ni nanay para patahimikin kami? Siguro kagagawan ko na rin pagkatapos ko kayong paghinalaan na baka kayo ang aswang na nambibiktima rito kaya natatakot na silang kumain. Baka nga, Samuel. Pero kailangan na natin silang ubusin bago pa nila tayo maunahan. Tama po kayo. Huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala ni Ligaya. Lumipas sa mga araw. Naubos na namin ang mga namarkahang aswang. Ang iniisip na lang namin ni Ligaya, paano hanapin ang natitira pa sa kanila? Isang araw nagtungo kami sa kagubatan para maghanap ng ilang halamang gamot na wala sa bakuran ko. Kabilang na roon ang tawi-tawi. Habang abala kami sa paglalakad, narinig niya ang malakas na agos ng tubig mula sa ilog. May ilog pala rito? Ngayon ko lang nalaman. Oo, malinis ang ilog dyan. Masarap liguan. Talaga? Eh di tara, maligo tayo. Wag na. Sa susunod na lang. Wala na tayong pamayad sa latigo mo. Sige na, Samuel. Saglit lang naman eh. Para makapagliwaliw na rin tayo minsan. Sige na nga. Basta saglit lang ha. Huwag na tayong magtagal at malamig din ang tubig dyan. Oo na, halika na. Kaya maaga ka nagmumukhang matanda kasi masyado mong ini-stress ang sarili mo. Nagpatianod na lang ako sa paghila ni Ligaya sa akin papunta sa ilog. Sadyang napakalinis nun at masarap liguan. Kaya naman pati ako nabighani na ring magtampisaw sa tubig. Nagulat na lamang ako nang biglang maghubad ng pang-itaas na damit. Naiwan na lang ang kanyang panloob na bra at shorts. Hindi ako nakapag-react, kaya wala na rin ako nagawa. Nagubad na lang din ako ng damit bago sumunod sa kanya. Ang lamig pala ng tubig dito. Oo. Matanong kita, Samuel. Nabanggit mo nung una tayo nag-usap na patay na rin ang asawa mo. Pati anak mo. Anong nangyari? Pero ayos lang naman kung ayaw mong sagutin. Kapabayaan ko rin naman ang nangyari sa mag-ina ko. Hindi pa kami nagsasama ni Jane. Hindi ko rin alam na buntis na pala siya. Doon pa rin siya nakatira sa pamilya noon. Kaya magulang niya pa lang ang may alam. Hanggang sa ang balak niyang ipaalam sa akin kinabukasan. Hindi na natuloy. Pinasok siya ng aswang sa kwarto niya. Kaya pala sobrang laki ng galit mo sa kanila. Naiintindihan kita. Matagal na bang nangyari yon? Maglilimang taon na rin. Pero wala ka pa talagang balak na mag-asawa? Hindi ka bumabata. Lagpas 30 ka na. Anong balak mo? Tumandang binata? Hindi naman. Gusto ko lang maipaghiganti muna si Jane. Mahanap ang aswang na pumatay sa kanya bago ko muling buksan ang puso ko. Pakiramdam ko naman, malapit ko na makamit ang hustisya na hinahanap ko. Huwag ka mag-alala, Samuel. Tutulungan kitang makamit ang hustisya na hinahanap mo para kay Jane. Kasabay ng paniningil sa mga lumapastangan sa tatay ko. Ayos ba yun sa'yo? Oo, Ligaya. Salamat at nakahanap ako ng panibagong kakampi sa inyo ni Aling Liway. Wala yun. Sino-sino pa bang magtutulungan? Kundi tayo rin namang mga naagrabyado. Hindi ba? Natulala na lang ako nang matamis nang umiti sa akin si Ligaya. Kakaiba ang hatid ng ngiti niyang yun. Yung pakiramdam na para bang bumagal at lumabo ang lahat ng nasa paligid. At siya lang ang namumukod tanging nakikita kong malinaw, DJ Yumi. Sa mga oras na yon, tila alam ko na kung kanino ko muling bubuksan ang puso ko para umibig. Nagdaan ang mga araw mula nang maligo kami sa ilog. Dumadalas ang pagtingin ko sa malayo habang inaalala ang malaanghel na mukha ni Ligaya. Hindi lang siya basta maganda. Matapang siya at malakas. Malakas ang loob para tugisin ang mga aswang na nagtatago sa aming baryo.
Sa sobrang lalim ng iniisip ko noong mga panahong yon, hindi ko na napansin ang pagsulpot ni Alonzo sa bahay ko. Tawang-tawa pa siya nang maabutan akong malayo ang tingin sa labas ng bintana, sa tapat pa mismo ng karinderya nila Ligaya. Ano yun pare? Halos 2 linggo lang kitang hindi nadalaw rito. Tulala ka na dyan. Ikaw pala pre. Hindi ko napansing dumating ka. Halata ka. Ang layo ng tingin mo eh. Ano bang iniisip mo dyan ha? Mapagkakatiwalaan naman kita, di ba pre? Ano ka ba naman, Samuel? Kaibigan mo ako, di ba? Kapatid sa turing. Huwag mong sabihin nagdududa ka sa akin. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang malayang masabi sa yung lahat ng alam ko. Na mangangako ka na kahit ano mangyari, hindi mo to sasabihin sa iba. Bakit? Ano ba yun? Bigla naman akong kinabahan sa dating mo. Hindi aswang ang mag-inang sina Aling Liway at Ligaya. Pero tulad ko, nanunugi sila ng aswang. At alam mo bang ang ilan sa mga tauhan nyo ay mga aswang? Ha? Ano? Mga aswang? Oo. Lahat ng nagkaroon ng sakit na inakala nating epidemya, aswang lang ang tinatabla nun sa oras na kumain sila ng karne ng aswang. At yun ay kagagawa ng mag-ina. Dahil layunin din nilang gumanti sa kanila. Sinabi ko kay Alonzo ang lahat ng nalaman ko dahil tiwala naman ako sa kaibigan kong hindi niya ako ilalaglag kahit kanino. Tulad ko, halos hindi niya rin naproseso ang lahat ng nalaman niya. Pero sa huli, alam kong kakampi ko siya ano man ang mangyari. Ang astig naman pala ni Ligaya. Hindi ko alam na ang mukhang anghel may kakayahan palang gumawa ng ganong bagay. Kahit ako man eh, hindi ko akalaing kaya niyang gawin ang mga bagay na yan. Pero pansin ko, parang kakaiba yata ang mga ngiti mo habang nagkakwento ka tungkol sa kanya. Anong ngiti? Nakangiti ba ako? Hindi naman ah. Sus! Huwag ka na mag-deny. May gusto ka kay Ligaya. Hindi. Wala. Umamin ka na lang, pre. Pero sa bagay, kahit naman hindi mo aminin, halata naman. Basta mag-iingat ka pa rin. Huwag mo pa rin ibibigay ang buong tiwala mo kahit akala mo kakampi mo sila. Maaari ka pa rin nilang saksakin sa likod sa oras na gusto nila. Ikaw rin, nagpapaalala lang ako. Alam ko, Alonzo. Hindi mo ako kailangan na intindihan sa bagay na yan. Ang iniisip ko na lang ngayon, paano ko uubusin ang natitirang aswang? Eh, yan din ang iniisip ni Papa. Alam mo naman ang malasakit ang isang yun sa mga tao. Ayaw niyang nakikitang napupuno ng takot ang iba. Kaya umiisip na rin siya ng paraan kung paano nga ba tutuldukan lahat ng nangyayari dito sa baryo. Sana matulungan niyo kami. Simula nang sabihin ko yun kay Alonzo, sinabi ko na rin kina Aling Liway at Ligaya na may iba nang nakakaalam sa plano namin. Pero mapagkakatiwalaan naman ng kaibigan ko. Wala naman naging problema sa kanila, lalo na't nakilala na rin nila si Alonzo na minsan kumain na rin sa karinderya nila. Isang hapon habang naglilinis ako ng mga gamit ko sa panggagamot, narinig ko ang pamilyar na yabag ni Alonzo. Hindi ko alam pero may kakaiba sa kilos niya noong mga oras na yon, na parang may malalim na iniisip o may gustong sabihin na hindi niya masabi-sabi. Inaya ko muna siya sa tapat, sa karinderya nila Aling Liway, para doon na lang kami mag-usap habang nagpapalipas ng oras. Mukhang malalim ang iniisip natin ngayon, pre ha. May problema ba sa inyo? Wala naman, Samuel. Ang totoo niyan, si Papa nga ang may naisip na paraan para sa selebrasyon ng pista sa susunod na linggo. Pista na nga pala. Pero bakit parang hindi ka masaya? Karaniwan, ikaw tong unang excited kapag may ganitong handaan sa baryo, di ba? Taon-taon kayo naghahanda para sa mga tao. Eh, hindi naman sa ganun. Naisip ko lang ang plano ni Papa. Gusto niyang magpapiging sa gabi ng pista. Isang malaking selebrasyon para sa buong barangay. Bakit gabi na? Di ba karaniwan tanghali hanggang hapon? At saka, bakit para bang problemado ka naman yata masyado sa gusto ni Tito? Ayaw mo ba? Pasensya na pare, sinabi ko kasi kay Papa yung paraan yun nila Ligaya. Yung tungkol sa pagpapakain ng karne ng aswang para malaman kung sino ang mga halimo na nagtatago sa anyong tao. Ano? Sinabi mo sa papa mong tungkol doon? Pre, bakit mo naman ginawa yun?
Alam mo, delikado ang impormasyong yan. Relax ka lang pare. Ginawa ko yun dahil gusto rin ni Papa na maubos ang lahat ng aswang para sa kapayapaan ng baryo natin. Pagod na rin siyang makitang natatakot ang mga tao eh. Hindi ko lang akalain na pati siya ay isasali mo sa plano natin. Akala ko ba'y tayo-tayo lang nakakaalam nito? Samuel, malaki ang impluensya ni Papa. Kung siya ang magpapakain sa mga tao, siguradong pupunta ang lahat. At kung si Aling Liway ang paglulutuin natin ng handa gamit ang espesyal na sangkap nyo, isang gabi lang, tapos ang problema natin sa mga aswang. May punto ka. Kung sa piging gaganapin ang pagpapakain, walang makakahalata. Lahat ay kakain dahil libreng handaan. Sakto, di ba? Kaya heto ako ngayon. Gusto kong malaman kung papayag ba sila Aling Liway na sila ang magluto para sa piging na yon. Lahat ng gastusin, sagot ni Papa. Siyempre, bayad din sila. Teka, tawagin natin sila. Aling Liway, Ligaya, may ikukonsulta po sana kami sa inyo. Lumabas si Aling Liway mula sa kusina. Punas-punas ang kanyang mga kamay sa apron. Sumunod naman si Ligaya na may daladalang tray ng baso. Nakita ko ang biglang pagliwanag ng mukha ni Alonzo nang masilayan ng dalaga. Pero agad din siyang bumalik sa pagiging seryoso nang humarap sa matanda. Ramdam ko ang tensyon sa hangin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng planong ilalatag namin sa kanila. Oh, Samuel! Alonso! Ngayon ko na lang ulit kayo nakitang magkasama. Anong gusto nyo? Aling Liway, may mahalaga lang po sana kaming sasabihin. Tungkol po ito sa paparating na pista. Tungkol sa pista? Bakit? Anong meron? Kailangan ba namin magsara sa fiesta? O may problema? Wala Ligaya. Sa katunayan, gusto ni Papa na kayo ang humawak ng pagkain para sa gagawing piging sa gabi ng pista. Gusto niya sanang kayo ang magluto kung maaari. Kami? Pero malaking karangalan yan, iho. Sigurado bang papa mo? Maraming mas malalaking kainan sa bayan na pwede siyang ipagluto. Tsak na masasarap pa siguradong pagkain. Sigurado po siya. At may isa pa kaming hiling. Gusto namin gamitin niyo yung paraan niyo sa pagluluto. Yung ginawa niyo sa mga aswang. Paano mo nalaman ang tungkol dun, Alonso? Sinabi ba sa inyo ni Samuel? Ligaya, hayaan mo muna siya magpaliwanag. Kakampi natin siya. Gusto lang namin ni Papa na matapos ang lahat ng ito. Kung papayag kayo, ito na ang pinakamabilis na paraan para malinis ang baryo natin sa mga nilalang na yan. Ay, malaking peligro ang inihingi mo, iho. Pero kung para sa ikabubuti ng nakararati, sige, payag ako. Paghandaan natin ang piging na ito. Pero kailangan naming magplano ng maigi nila Samuel sa bagay na yan. Tama ba ako, Samuel? Opo, Aling Liway. Pero tama lang na gawin natin to nang mawala na sila rito sa baryo. Sige, payag na rin ako para matapos ng lahat. Tumango si Aling Liway, habang si Ligaya naman ay nanatiling tahimik. Tila tinitimbang ang katapatan ni Alonzo. Ako naman kahit may kaunting kaba, napangiti na rin. Nagkaroon kami ng malinaw na plano para tuldukan ang lahat. Hindi ko alam kung handa na ba ang buong baryo sa katotohanang lilitaw sa gabing yon ng piyesta. Agad kaming nagplanong 3 sa gagawin namin. Magkahalong amoy ng lansa at nabubulok na laman ang humahalimuyak sa loob ng kusina ni Aling Liway. Habang hinihiwa ni Ligaya ang nangingitim na karne ng aswang, bawat talsik ng itim na dugo sa kanyang pisngi, tila nagpapatibay sa determinasyon naming tapusin na ang sumpa sa baryo. Wala si Alonzo para tumulong dahil abala siya sa pag-aasikaso sa mansyon niya dahil doon gaganapin ang piging ng magiging bitag o libingan para sa amin. Samuel, sigurado ka bang sapat na itong langis na ipinahid ko sa latigo ko? Pakiramdam ko, mas agresibo ang mga aswang kapag naaamoy nila ang sarili nilang kauri sa niluluto natin. Ayos na yun, Ligaya. Ang bundot pagi ko, babad na din sa asin at benditadong tubig. At ang mga dahon ng tawi-tawi, nakahanda na para ipakain sa sino mang magtatangkang lumapit sa atin. Ay, Diyos ko. Sana'y gabayan niyo kami. Tiwala lang po, Aling Liway. Kaya natin to. Kapag naihay na natin to, doon na natin malalaman kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang halimaw na dapat nating patayin.
Kinakabahan ako, Samuel. Paano kung may mga inosenteng taong madamay doon? Wala tayong pagpipilian ni Gaya. Ang sabi ni Alonzo, lahat sa barangay inimbita. At siguradong dadalo para makasigurong walang matitira. At ayon sa kanya, ang layunin ng papa niya ay ubusin ang mga peste. Magtiwala lang tayo sa plano. 8:00 na. Tapos na ang huling luto. Samuel, tulungan mo na kaming isali nito sa malalaking lalagyan. Kailangan na nating tumuloy doon at baka naghihintay na si Alonzo at ang ama niya. Binuhat namin ang mabibigat na kaldero palabas ng karinderya. Bawat takbang namin patungo sa mansyon nila Tito Lazaro ay tila may kasabay na pintig ng kaba sa aking dibdib. Ang daan ay balot ng dilim. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Pagdating namin sa harap ng mansyon, sinalubong kami ng isang nakabibinging katahimikan. Sarado ang lahat ng bintana. Patay na rin ang mga ilaw. At wala kahit na anino ng tao sa main entrance. Saglit akong natigilan. Hawak ang aking bag na naglalaman ng mga pangontra. Bakit ganito katahimik? Samuel, sigurado ka bang dito ang piging? Parang walang tao sa loob. Baka nagkamali tayo ng oras. Pero imposibleng magkamali si Alonzo. Sabi niya, 8:00 ang simula. Teka, naririnig niyo ba yun? May musika. Mahina lang, pero nanggagaling sa likuran ng mansyon. Oo, parang may nagkikwentuhan nga at nagtatawanan. Mukhang sa likod bahay ang tipon. Halika kayo, baka hinihintay na nilang pagkain. Mag-iingat kayo. Huwag niyong bibitawan ng mga sandata niyo. Kahit nakatago lang mga yan. Dahan-dahan kaming umikot sa gilid ng malaking mansyon. Ang bawat yabag namin sa damuhan ay tila napakalakas sa aking pandinig. Habang papalapit kami sa likurang bahagi, lalo lumilinaw ang tunog ng isang lumang melodiya. Isang tugtugin na hindi pamilyar sa aking pandinig. Tila isang ritual na ginagawang kanta. Paglampas namin sa huling kanto ng pader, tumambad sa amin ang isang malawak na hardin na napapalibutan ng mga sulo. Nakita namin ang mga tao. Nagtatawanan at may hawak na mga baso ng alak. Pero ang kanilang mga mata ay may kakaibang kinang sa ilalim ng apoy. Inaasahan kong maraming tao pero iilan lang ang dumalo. Pare, dumating na rin kayo. Kanina pa kayo hinahanap ni Papa. Akala namin hindi nyo na itutuloy ang paghahanda. Pasensya na, Alonzo. Mabagal maluto ang karne. Mahirap palambutin ang ganitong klaseng laman. Ayos lang, Samuel. Ang mahalaga ay nandito na kayo. Halina, ilatag nyo na ang mga pagkain sa mahabang mesa doon sa gitna. Nagugutom na ang mga bisita namin. Iilan lang pala mga tao. Akala ko buong barangay. Hindi ko nga rin alam eh. Siguro gawa ng takot sa banta ng mga aswang. Natakot na rin magsipon ng iba lalo na at gabi namin ginanap ni Papa. Mukhang nagkamali kami ng napiling oras. Nasaan ang papa mo? Naroon pa siya sa loob at nagpapagwapo pa. Alam mo naman din ang isang yun. Pero mamaya na yan. Unahin muna natin ang pagkain. Lumapit kami sa mahabang mesa sa gitna ng hardin. Habang inilalapag namin ang mga kaldero, naramdaman ko ang pagtitig ng mga bisita sa amin. Ang tawanan nila ay biglang tumigil at napalitan ng isang mapanuring katahimikan. Binuksan ni Aling Liway ang unang kaldero at ang usok na lumabas mula rito ay tila isang itim na ulap na kumalat sa paligid. Ang amoy ng nabubulok na karne ng aswang ay humalo sa hangin at nakita ko ang ilang bisita na napalunok. Habang ang iba naman ay unti-unting nanlisik ang mga mata. At sa halip na magkagulo ang mga bisita para kumain, nanatili silang nakatayo sa kani-kanilang pwesto. Walang gumagalaw. Walang lumalapit. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kanta na parang nanunuot sa buto. Bakit walang kumakain? Sabi ni Alonzo, gutom na ang mga bisita, di ba? Bakit parang may mali? Samuel, hawakan mo ng gamit mo. Iba ng tingin nila. Tingnan mo mga mata nila. Hindi na yan normal na tao. Huwag kayong malilingat. Dahan-dahan tayong umurong pabalik sa dinaanan natin. Alonzo, nasaan ang mga plato?
Bakit hindi mo sila ayaing kumain? Ah, busog pa pala sila, Aling Liway. Anong ibig mong sabihin, pre? Halika na rito. Ilabas mo na mga gamit natin. Sabi mo, uubusin natin sila ngayong gabi. Samuel, tara na. Umalis na tayo rito. Ngayon na. Masama ng kutob ko. Tila na pagkaisahan tayo rito. Tumalikod kami para lumakad palayo. Pero bago pa kami makakabang ng malayo, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng atmosfera. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas ng balkonahe ng mansyon. Isang boses na malalim, mapang-uyam at puno ng otoridad. Nakita ko ang biglang paninigas ni na Aling Liway at Ligaya. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng matinding pait at takot na nauwi sa galit. Saan kayo pupunta? Hindi pa ba ninyo ihahain ng espesyal nyong handog? Matagal na namin hinihintay ang gabing ito. Ang boses na yan. Samuel, ang boses na yan. Ikaw? Ikaw ang lalaki na nakatalikod sa gawin namin noon. Ikaw ang pumatay sa tatay ko! Samuel, siya yun! Ang boses na yun ang may-ari na nagpuputay sa tatay ko! Ano? Tito Lazaro? Hindi. Hindi maaari. Alonzo, anong ibig sabihin nito? Sabihin mo nagkakamali sila. Hindi naman kayo mga aswang, di ba? Hanggang ngayon ba naman, Samuel, napakabobo mo pa rin? Akala mo ba talaga ay kakampi mo kami? Hindi mo pa rin ba nahalata sa amin kung ano talaga kami? Talaga nga namang napakahusay naming magbalat kayo. Mataas na uri ng aswang na hindi naaamoy ng lana. O kahit pang salamin nyo sa karinderya, ay hindi magawang ibunyag kung anong klaseng nilalang ako. Mataas na uri ng aswang. Pero pare, magkababata tayo. Ang sabi mo, gusto ng papa mo na ubusin ng mga aswang para sa kapayapaan. At iyon nga ang ginagawa namin, iho. Inuubos namin ang mga sagabal sa aming pamumuno. At kayong tatlo, kayo na lang natitirang tinik sa lalamunan namin. Talagang binalak niyo pa kaming ubusin. Sa isang iglap ang mga bisita ay nagsimulang magbago. Ang kanilang mga panga ay humahaba. Ang mga kuko ay tumutulis na parang mga punyal. At ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula. Pinalibutan nila kami. Sinubukan kong hugutin ang aking buntot pagi pero bago ko pa ito mailabas, isang malakas na hampas ang tumama sa aking batok. Samuel! Bitiwan niyo siya, mga hayop kayo! Ligaya ang latigo mo. Gamitin mo ang... Masyado na kayong matanda para sa ganitong laro, Aling Liway. At ikaw, Ligaya. Sayang! Maganda ka pa naman sana. Pero mas masarap ang dugo ng isang manunugis! Wala kaming nagawa. Sa rami nila hindi kami nakapalag. Kinalitkad kami patungo sa gitna ng hardin kung saan may naglalaghablab na malaking apoy. Doon tinalian kami ng makapal na lubid sa mga poste ng nakabaon sa lupa. Nakaharap kami sa apoy. Habang sa paligid namin ay nagpipista ang mga halimaw sa amoy ng aming takot. Tumingin ako kay Alonzo, ang taong itinuring kong kapatid, at nakita ko ang anyo niya. Ang kanyang balat ay nagiging kulay abo at ang kanyang ngiti ay hindi na sa tao. Bakit, Alonzo? Bakit mo to ginawa sa akin? Pinagkatiwalaan kita. Lahat ng sekreto sinabi ko sa'yo dahil akala ko tutulungan mo ako. Yun nga ang pinakamadaling paraan, Samuel. Pinakain mo kami ng impormasyon. Dahil sa'yo, nalaman namin kung sino ang pumapatay sa mga kasama namin. Salamat sa tulong mo. Nahanap namin ang ulingkutan ng mga manunugis. Huwag kang mag-alala, Samuel. Hindi ka namin papatayin agad. Gusto naming panoorin mo kung paano namin uubusin ang maginang ito bago ka namin isunod. Papatayin kita, Lazaro! Kahit sa kabilang buhay, mumultuhin kita! Matapang ka talaga. Gaya ng iyong ama. Si Diego ba ang ama mong sinunog ko? Pero tingnan mo ang paligid mo. Sino ang malakas ngayon? Sino ang may kontrol? Ginamit niyo ako. Ginamit niyo ang tiwala ko. Napakasama niyo! Ganyan talaga ang buhay, pare. O sabihin natin,
Ganyan ang buhay ng mga aswang. Mas tuso kami kaysa sa inaakala nyo. Habang nagtatawanan sila, ang init ng apoy sa harap ko ay tila humahapdi na sa aking balat. Ang amoy ng niluto naming karne ng aswang ay lalong bumaho. Pero para sa kanila, tila isa itong pabango na nagpapagising sa kanilang gutom. Napatingin ako kina Ligaya at Aling Liway. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pagsisising pinagkatiwalaan nila ako. Patawarin niyo ako, Ligaya. Aling Liway, kasalanan ko to. Huwag ka na magsalita, Samuel. Kung ito na ang dulo, mamamatay tayong lumalaban. Tama na ang drama. Oras na para sa totoong piging. Alonso, ihanda ang mga patalim. Unahin ang matanda. Sila naman ang kakatayin. Tulad ng ginawa nila sa mga kasamahan natin. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita kong kumuha si Alonzo ng isang mahaba at matalim na itak. Lumapit siya kay Aling Liway habang ang mga aswang sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. Tila naghihintay ng unang patak ng dugo. Wala akong magawa kundi sumigaw sa gitna ng kadiliman ng mansyon habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap. Habang dahan-dahang lumalapit si Alonzo kay Aling Liway, bitbit ang matalim na itak. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat takbang niya ay parang pako na ibinabaon sa aking dibdib. Tumingin siya sa akin. Doon ko nakita ang isang demonyong matagal ko nang kasama pero hindi ko kailanman nakilala. Wala na ang Alonzo na kababata ko. Ang tanging kaharap ko ay ang pumatay sa lahat ng mahalagang tao sa akin. Alam mo ba, Samuel, kung bakit kating-kati akong tapusin na itong maginang ito? Hindi lang dahil sa sila ang pumupuksa sa lahi namin, kundi dahil sila ang nagparamdam sa'yo na may pag-asa pa ang baroy to. Ayop ka, Alonso. Bakit kailangan umabot sa ganito? Magkaibigan tayo. Kaibigan, ginamit lang kita. Ginamit lang kita para hindi mo ako pagdudahan. Para hindi mo malaman kung saan nagtatago ang mga kalay ko kasi binubulag kita. At alam mo ba kung sino talaga ang pumatay kay Jane? Hindi siya biktima ng kung sinong ligaw na aswang. Ako! Ako ang bumasag sa bungo niya at kumain sa puso niya. Napakasarap niya, Samuel. Pati na rin ang sana ay anak niyo. Ano? Si Jane? Ikaw ang hayop na pumatay sa kanya? Bakit? Dahil mahal mo siya. At kahit anong gawin ko, sa'yo lang siya nakatingin. Hindi ko matanggap na ang isang tulad mong hamag na albularyo ang pipiliin niya kaysa sa akin. Kaya kung hindi siya mapupunta sa akin, mas mabuting mawala na lang siya. Kinaibigan kita para mabulag ka, Samuel. Para bawat impormasyong makuha ko ay galing mismo sa bibig mo. Napakasama mo! Ginamit mo ang sakit ng kaibigan mo para sa sarili mong interes! At ang tatay mo naman, Ligaya. Huwag mo kaming sisin sa ginawa namin sa kanya. Dahil ginawa ko lang naman ang nararapat. Nagulat nga ako na nandito pala kayo. Kasi gumaganti kayo at iniisip niyo talagang mauubos nyo kami. Siya ang may kasalanan sa nangyari sa kanya. Hindi ko naman gagawin yon kung naging tapat lang siya. Pinagbabawal sa batas namin ang umibig sa tao. Isang aswang ang tatay mo, Ligaya. Isang mataas na uri ng aming kauri. Huwag mong dungisan ang alaala ng asawa ko, Lazaro. Pinatay mo siya dahil ayaw niyang makiisa sa kasama ninyo. Pinatay ko siya dahil naging traitor siya. Pinili niyang itago ang katotohanan sa amin at mamuhay bilang tao kasama mo. Kaya nung nalaman kong balak niyang ibunyag ang lahat sa mga manunugis para maprotektahan kayo, tinapos ko na ang buhay niya. At ngayon, kayo naman ang susunod! Hindi. Hindi ko na kaya. Lahat ng pinaniniwalaan ko, kasinungalingan lang pala. Alonzo, paano mo nasikmura to? Sa bawat gabing nag-uusap tayo,
Sa bawat tawanan natin, pinagtatawanan mo lang pala ako sa loob mo. Eksakto. Ang sarap mong panoorin na naghahanap ng hustisya para kay Jane. Samantalang ang pumatay sa kanya ay katabi mo lang palagi. Napayuko ako. Nawalan na ako ng lakas na mag-isip ng paraan para makatakas. Nakikita ko na ang sarili kong katapusan. Kasama ang mag-inang nadamay dahil sa katangahan ko. Sa gitna ng nakabubulag na galit ni Alonzo at ng halakhak ni Lazaro, napako ang tingin ko sa likuran ni Aling Liway. Ang akala ko nanginginig siya sa takot kaya gumagalaw ang balikat niya. Yun pala dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga kamay. Nakita ko ang maliit na kislap ng apoy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isang lighter na tinago niya sa bulsa. Habang abala ang mga aswang sa kanilang pananakot, sinusunog na ni Aling Liway ang makapal na lubid na nakatali sa kanya. Kitang-kita ko ang pamumulan ng kanyang balat habang dinidikit ang apoy sa lubid. Ang bawat segundo ay tila 1 taon ang pagtitiis sa paso. Pero hindi siya dumadaing. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalim kay Lazaro. Samuel, Ligaya, huwag kayong titingin sa akin. Maghanda kayo. Kapag nakalas ang tali ko, abutin niyo ang lighter sa likuran ninyo. Nay, ang kamay niyo, napapaso na kayo. Baliwala ito kumpara sa sakit na ginawa nila sa ama mo. Samuel, ang bag mo, nasa paanan lang ni Alonzo. Kunin mo yon sa sandaling magkagulo. Isang malakas na pitik ang narinig ko. Ang lubid ni Aling Liway ay tuluyan na naputol. Sa bilis ng kidlat, dahan-dahan niyang inabot ang lighter sa amin ni Ligaya nang hindi napapansin ng mga aswang na nagkakasiyahan sa paligid. Kahit ramdam ko ang hapdi ng apoy sa aking mga pulso, hindi ako huminto. Kinagat ko ang aking labi para lang hindi ako sumigaw. Nang maramdaman kong lumuwag na ang pagkakatali sa akin, sinenyasan ko na si Ligaya. Sa isang iglap, nakalagan kaming 3. Bagamat nakatayo pa rin kami, na tila ba nakatali upang hindi mahalata. Ano pang iniintay mo, Alonzo? Ipakita mo na sa kaibigan mo kung paano natin sinasagpang ang ating mga kaaway. Paalam, Aling Liway. Sumunod ka na sa asawa mo. Hindi pa ngayon. Hayop ka! Bago pa man maibaba ni Alonzo ang kanyang itak, mabilis kong sinipa ang kanyang binti at sinunggaban ang bag ko na nasa lupa. Dinukot ko ang isang malaking kumpol ng tuyong dahon ng tawi-tawi at buong lakas na ibinato ito sa gitna ng naglalagablab na apoy. Isang makapal na usok ang biglang bumuga mula sa apoy. Ang matapang at nakakasulasok na amoy ng tawi-tawi ay kumalat sa buong hardin. Para sa amin, amoy lang naman ito ng nasusunog na halaman. Pero para sa mga aswang, ito'y parang laso na humahalukay sa kanilang mga baga. Ano to? Samuel, anong ginawa mo? Ang sakit sa baga! Hindi ako makahinga! Mamamatay kayong lahat! Ako ang uubos sa inyo! Doon na nagsimula ang kagimbal-gimbal na pagbabago. Ang balat ni na Tito Lazaro at Alonzo ay tuluyang nangitim at kumulubot. Ang kanilang mga panga ay bumuka ng lampas sa normal at ang kanilang mga pakpak ay bumukas mula sa kanilang likuran. Ngunit dahil sa usok ng tawi-tawi, bumagal ang kanilang pagkilos. Lahat ng aswang na sumusugod ay agad naming hinahampas ng hinanda naming armas laban sa kanila. Para sa tatay ko! Halika kayo! Mga lapustangan! Samuel! Ang buntot pagi! Naging madugo ang labanan sa ilalim ng mausok na hardin. Kinampas ko ang buntot pagi sa bawat aswang na nagtatangkang lumipad. Bawat tama nito'y nagiiwan ng malalim na sugat na naglalabas ng itim na usok mula sa kanilang katawan. Si Ligaya naman, parang isang bagyo. Ang kanyang latigo na may espesyal na langis ay nagliliyab sa tuwing tumatama sa balat ng mga halimaw. Si Aling Liway, sa kabila ng paso sa kanyang mga kamay, ay gumagamit ng asin at benditadong tubig para itaboy ang mga lumalapit sa amin. Papatayin kita, Samuel! Sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo! Hindi na akong tangang Samuel na nakilala mo. At nilinlang mo, Alonzo. Tapos na ang pagkakaibigan natin.
Hindi ako magagapayag na isang hamag na tao lang ang makakatalo sa amin! Mamatay ka na, Samuel! Hindi ko na hinayaang makalapit sa akin ang dati kong kaibigan. Tumama ang buntot paagi sa dibdib ni Alonzo at narinig ko ang pagtunog ng kanyang mga buto. Tumalsik siya sa gitna ng apoy na may halong tawi-tawi. Ang kanyang hiyaw ay hindi na sa tao, kundi isang matinis na tunog ng isang hayop na naghihingalo. Sa kabilang dako, inarap ni Ligaya si Tito Lazaro. Ang latigo niya ay pumulupot sa leeg ng pinuno ng mga aswang. Sa isang huling malakas na hatak ni Ligaya, natapos ang kasamaan ni Tito Lazaro. Ang iba pang mga aswang, nang makitang wala na ang kanilang pinuno at nahihilo sa usok, ay sinubukang tumakas. Pero isa-isa silang tinapos ni Aling Liway gamit ang mga pangontra. Paglipas ng ilang minuto, ang maingay at magulong hardin ay binalot ng katahimikan. Tapos na. Tapos na ba talaga? Tapos na, Samuel. Wala na sila. Malaya ng baryo natin. Nagbayad na sila sa lahat ng utang nila. Salamat sa Panginoon. Buhay tayo. Sayang. Sayang ang lahat. Pero hindi ko nahayang may manlinlang pa sa akin ulit. Tumayo kaming tatlo. Magkakahawak kamay habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa likod ng mansyon. Sugatan, pagod at puno ng pasa ang aming mga katawan. Pero ang bigat sa aming mga dibdib ay tila naglaho na kasabay ng usok ng tawi-tawi. 2 linggo ang mabilis na lumipas matapos ang madugong gabing yon sa mansyon. Iniwan namin ang baryo na puno ng mapapait na alaala. Ang pagtataksil ni Alonzo, ang pagkamatay ni Jane, at ang lihim na muntik nang pumatay sa amin. Bit-bit ang iilang kagamitan at ang aming mga sandata na nakabalot sa tela. Nagpasya kaming humanap ng bagong panimula sa isang malayo at tahimik na bayan sa tabing dagat. Habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw sa bago naming tinitiran, naramdaman ko ang pagtabi ni Ligaya sa akin. Ang lalim na naman ang iniisip mo, Samuel. Hanggang ngayon ba, dinadalo ka pa rin ng mga anino ng nakaraan? Hindi na gaya ng dati, Ligaya. Pinagmamasdan ko lang kung gaano kapayapa ang dagat. Malayo sa ingay. At takot na iniwan natin sa kabilang ibayo. Tama ka. Ay, sa wakas, nakakahinga na tayo ng maluwag. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa katapangan mo nung gabing yon, baka naging abo na rin kami ni Nanay. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Iniligtas niyo ako sa pagiging bulag. Kung hindi dahil sa inyo, hanggang ngayon ay kasama ko pa rin ang pumatay kay Jane nang hindi ko nalalaman. Kayo ang nagmulat sa akin. Nagtulungan lang tayo, Samuel. Yun naman ang ginagawa ng mga magakampi, di ba? Higit pa sa kakampi ang tingin ko sa iyo, Ligaya. Nung akala ko ay katapusan na natin, ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ko nasabi sa iyo ang totoo kong nararamdaman. Anong ibig mong sabihin? Ligaya, natatakot akong buksan muli ang puso ko pagkatapos ng nangyari kay Jane. Pero sa bawat laban na hinarap natin, ikaw ang naging lakas ko. Ligaya, gusto kita. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, handa na akong kalimutan ng takot at simulan ng bukas na kasama ka. Hindi rin naging madali sa akin na magtiwala, Samuel. Pero, nung dumating ka, parang gumaan ang mga pasan ko. Ibig bang sabihin nito, may pag-asa ako? Handa rin akong subukan, Samuel. Basta mangako tayo sa isa't isa na kahit anong dilim ang dumating, hindi na natin hahayaang mabitak ang tiwala natin. Umadamay tayo sa kasamaan ng iba. Pangako, Ligaya. Tayo ang magiging liwanag ng isa't isa. Hinding-hindi na tayo babalik sa dilim. Sampung taon na ang lumipas. At sa bawat umagang nagigising ako sa tabi ni Ligaya, hindi ko mapigilang magpasalamat sa tadhana.
Malayo na kami sa baryong puno ng lihim. Dito sa aming munting bukid, ang tanging ingay na naririnig ko ay ang tawanan ng dalawa naming anak, si Janine at si Laz. Payapa ang buhay namin. Malayo sa mga pangil at kuko ng nakaraan. Si Aling Liway ay masayang pinapanood ang kanyang mga apo, habang ako at si Ligaya ay nananatiling bantay sa katahimikan ng aming tahanan. Ang karanasang yon kay Alonzo at Lazaro ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral, na ang tunay na halimaw ay hindi palaging may pakpak o matutulis na ngipin. Kung minsan ito ang nagtatago sa anyo ng matatamis na salita at mapagkunwaring pagkakaibigan. Ngunit natutunan ko rin na ang pag-ibig na nakaugat sa katotohanan ang pinakamalakas na panangga laban sa anumang dilim. Ngayon wala na akong takot dahil alam kong sa bawat laban, hindi na ako nag-iisa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, DJ Yumi. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong kapuluan. Lalo na sa mga buhay na buhay at nakatutok ngayon sa Aswang Radio. Ako ang inyong lingkod, DJ Yumi. At eto na naman tayo sa isang kwentong siguradong magpapatayo ng inyong mga balahibo pero magbibigay rin ng matinding aral sa ating mga puso. Ang kwento ni Samuel, ang ating bida. Isang paalala po ito na hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay ang buong katotohanan. Si Samuel ay isang albularyo na ang tanging hangad ay maghiganti sa mga aswang dahil sa sinapit ng kanyang pamilya at kasintahang si Jane. Pero alam nyo mga kaaswang, dito tayo minsan nadadali ng maling akala, di ba? Akala niya yung mag-inang Ligaya at Liway ang kalaban niya dahil lang kumukulo yung lana at may mga kakaibang kinikilos sa mga to. Yun pala sila yung tunay na kakampi na lihim na nakikipaglaban sa kadiliman. Si Samuel matapang pero masyadong nabulag naman ang puot. Minsan kasi kapag puno tayo ng galit, nawawala ang ating tamang paghusga. Si Ligaya naman bilib ako sa katapangan ng babaeng to. Kahit napagkamala ng aswang tuloy-tuloy pa rin yung pagiging matatag sa kanyang misyon bilang manunugis. At ang pinakamatindi, yung mag-amang si Lazaro at Alonzo, medyo nasada ko ng very light doon. Kasi yung friendship, di ba? Kala natin, kagalang-galang na nga yung dalawa at matulungin pa sila. Ayun pala, sila pa yung pinuno ng mga aswang tas nagbabalat kayo lang pala. Sila yung mga, alam mo yun, matataas na uri na hindi man lang tinatablan ng mga simpleng pang-amoy ng albularyo. Ano nga ba yung mga aral na dapat nating baunin mula rito? Una, huwag tayong mabilis sumusga batay sa panlabas na anyo o sa ating mga hinala. Si Samuel muntik nang mapahamak dahil mas naniwala siya sa kanyang galit kaysa sa kanyang pakiramdam. Pangalawa, ang tunay na halimaw madalas nagtatago sa anyo ng kabutihan. Si Alonzo na itinuring na kapatid si Samuel, siya pa pala yung traidor sa huli, di ba? So matuto tayong kumilatis ng malalim. Pangatlo, ang pag-ibig na pagtutulungan ang pinakamabisang sandata laban sa anumang dilim. Sa huli, sina Samuel at Ligaya ang nagtagumpay dahil nga pinili nilang magtiwala sa isa't isa. Kaya para po sa inyong lahat, ang aral ko simple lang. Sa mundong punong-puno ng mga aswang na nagpapanggap na tao, maging liwanag tayo. Huwag nating hayaang lamunin tayo ng galit dahil yan ang magpapahina sa atin. Palaging maging mapagmatsyag at huwag agad ibigay ang buong tiwala sa mga taong masyadong matamis magsalita. Aba, aswang pa ba to o love life na? So bago tayo magkahiwa-hiwalay, gusto namin marinig ang inyong mga saloobin ha. Anong pinaka-shocking na part para sa inyo ng kwento natin? May karanasan na rin ba kayong katulad kay Samuel na tinraidor ng taong pinagkakatiwalaan niya? I-comment nyo na po ang inyong mga insights at mga natutunan sa ating comment section down below. At abangan nyo rin ang susunod nating mga kwento dito lamang sa Aswang Radio. Muli ako po si DJ Yumi na nagsasabing aswang ka man sa paningin ng iba. Sa panaginip ko, ikaw ang bida.